September 8 nga yung sulat. Yes, at September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo Even naman, assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-interview yan eh. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman kasama yung may nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan, yung pag-post din dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya, pumayag naman tayo, pero ang kanyang kondisyon na binigay, isuli nyo immediately. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng police? Yun lang naman. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat kinukonsulta ko. Ako. Walang kinukonsulta. hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo kasi speaker. Kaya nga. Hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Pero manapuri mo na. Yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito. At yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Ang condition, Pero nung ibinabalik sa focus na Legal and physical. sa focus yung pipili. Ano ba gusto mo? Yun naman ang tama eh. Hindi ba? Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat ibabalik natin immediately. Immediately. Decision lang wala. Babalik dito. Dinahiya ako yung paano po tayo may kailangan na doon? Kung gusto mo, Di ba kung paano tayo mga kailangan sa kanila? As far as we are concerned, kung ano yung... si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa motion, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Kaya merienda muna tayo. Si Jinggoy, magulo ka talaga eh. September 8 nga yung sulat. Yes, at September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo Even naman, assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-interview yan eh. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman kasama yung may contempt. nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan, yung pag-post din dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya, pumayag naman tayo, pero ang kanyang kondisyon na binigay, isuli nyo immediately. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng police? Yun lang naman. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat. A few moments later. Always the second largest and the most loyal political party in the country today. And because of that, the Nationalist People's Coalition in the House of Representatives will support the speakership of Martin Romualdez. Always the second largest and the most loyal political party in the country today. And because of that, the Nationalist People's Coalition in the House of Representatives will support the speakership of Martin Romualdez.
Ayan po mga kababayan yung mainit na tagpo no kanina doon sa Senado sa pamamagitan dito ni Senate President Tito Soto at ng minority bloc mga kababayan no or minority group sa pamamagitan dito ni Senator Rodante Marcoleta na kini-question niya itong si Tito Soto na pumayag po itong si Tito Soto na nag-uusap itong si House Speaker Martin Romualdez at itong si Senate President Tito Soto mga kababayan na hindi na muna ibalik itong si Bryce Fernandez nga dito po sa Senado no dahil nagsalita po itong DPWH Assistant Engineer na gusto niyang hindi na daw siya ibalik mga kababayan doon sa Senado dahil po sa kanyang mga binitawang statement na dinawit niya itong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva. Kaya sabi niya doon sa mga taga House of Representatives na ayaw niya nang bumalik sa Senado para daw sa kanyang kaligtasan mga kabayan dahil po sa bigat ng kanyang mga pinangalanan no itong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva at itinanggi naman ito ng dalawang senador mga kabayan na hindi po sila gumawa ng kalokohan no itong mga flood control projects doon sa Bulacan. At diretso ang tinanong nga din po no itong si Tito Soto ni Senator Marcoleta na kung pumayag ba or tinanong niya in-inform niya itong bagong chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson at hindi daw pala mga kababayan no, sa pamamagitan lang nilang dalawa itong si House Speaker Martin Romualdez at si Senate President Tito Soto lang yung nag-uusap patungkol dito na hindi na ibalik dito si Bryce Hernandez no dito sa Senado bagkos ito'y diniretso doon sa PNP sa Camp Crame Custodial Facility mga kababayan at ang katwiran naman dito ni Tito Soto ay kung sakali daw may kailangan din sila doon sa House of Representatives kung may kailangan silang mga witnesses na nandoon nakadetine sa House of Representatives ay baka daw pahirapan sila mga kababayan no, na makuha nila yung mga witnesses na hawak ngayon ng House of Representatives na gustong or kailangan nilang ipresenta dito po sa Senado. At para naman po sa aking opinion dito mga kababayan, medyo duda po ako dito sa integridad no dito ni Tito Soto dahil nung mga nakaraang mga araw no or mga buwan mga kababayan meron po siyang mga statement na suportado niya itong si House Speaker Martin Romualdez no dito sa kanilang partido pinagmamalaki niya na pangalawa sa pinakamalaking partido at pinakaluyal itong kanyang partidong NPC na suportado itong pagka-House Speaker no pagtakbo ni Martin Romualdez bilang House Speaker. Kaya talaga makikita mo mga kababayan na isang tawag lang ni Martin Romualdez dito kay Tito Soto ay talagang pumayag po siya na wag nang ibalik dito sa Senado ang kustodiya ni Bryce Hernandez at diniretso na doon sa PNP no, sa Camp Crame. At ipinagmamalaki pa naman dito ni Tito Soto na maging independent daw po yung Senado no. At hindi ko sure kung paano maging independent dahil napaka-close po nila no itong House Speaker at siya. Noon pa man sinabi rin po ni Senate President Chis Escudero or dating Senate President Chis Escudero na may mga balak nga po na kondita no natanggalin siya bilang Senate President dahil gustong ituloy talaga nila yung impeachment laban kay BP Sara kasi kung nandun si Senator Chis Escudero bilang Senate President ay hindi nila magagawang ma-impeach po itong si BP Sara no? At ngayon natupad na nga mga kababayan at pinalitan nila ng bagong Senate President ito nga po si Tito Soto at ito na agad ang nangyari mga kababayan nagbago na ulit ang chairmanship no, ng mga senador si Senator Marcoleta ay natanggal doon sa Senate Blue Ribbon Committee at pinalit itong si Ping Lacson naman mga kababayan. So tingnan natin kung ano pong magiging takbo ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Ping Lacson no, patungkol dito sa investigation sa malawakang flood control corruption mga kababayan. At kaninang alas 8 nga ng gabi or 8:55 ata yun ay nilipat na nga po itong si Bryce Hernandez no, doon sa Pasay City Jail matapos din po itong matinding debate rin nila dito kanina sa Senado na kung saan nga po itong kustodiya no, ni Bryce Hernandez mga kababayan. At ano po sa opinion mga kababayan, no? May tiwala po ba kayo dito sa bagong leadership ngayon ng Senado sa pangunguna ng ni Tito Soto bilang Senate President? At dito naman sa House mga kababayan, patuloy rin po yung kailang hearing
At tingnan natin kung paano kaya nila imbestigahan yung mga sarili nilang kasamahang congressman na involved po dito sa malawakang flood control corruption. At hindi na nga po nakatiis no itong si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite no. Doon po sa Dasmariñas, taga Dasmariñas po ito Cavite. Si Congressman Kiko Barsaga na sinabi niya diretsahan mga kabayan na kung merong mang imbestigahan patungkol dito sa mga korupsyon sa flood control ay walang iba kundi si House Speaker Marvin Romualdez. Siya yung dapat imbestigahan daw, yung pinakaunang imbestigahan. At umalis na po siya doon sa majority block no. At umalis na rin po siya doon sa kanyang partidong NUP or National Unity Party. At ito nga po yung kanyang pasabog kaya ng hapon mga kababayan. At tingnan natin, no, buti pa itong si Congressman Kiko Barsaga dahil talagang matapang nagsalita siya no, laban dito kay House Speaker Martin Romualdez na kailangang siya una yung dapat imbestigahan patungkol dito sa mga anomalyang flood control projects mga kababayan. So ano po sa opinion nyo? Ano po masasabi nyo dito sa mga nangyayari ngayon dito sa Senado at sa House of Representatives patungkol pa rin po dito sa mga korupsyon sa flood control mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.